Nananatiling maayos ang sitwasyon sa lungsod ng San Carlos sa gitna ng epekto ng Bagyong Luis ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa panayam sinabi ni Geraldine Pidlawan ng Administrative Staff ng San Carlos CDRRMO na wala pa silang natatanggap na ulat ng pagbaha sa lungsod sa kasalukuyan. Aniya nagsagawa na ang CDRRMO ng Pre-Disaster Management Meeting kasama ang iba't ibang ahensya tulad ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, City Health Office, Engineering Office, Department of Interior and Local Government, City Agriculture Office at Department of Social Welfare and Development Office upang tiyaking handa ang lahat sakaling lumalang panahon. Sinabi rin ni Pidlawan na bagamat inaasang tatagal lamang hanggang kinabukasan ng epekto ng Bagyong Luis, patuloy nilang minomonitor ang isa pang namumuong sama ng panahon na may international name na dolphin na maaaring pangalan ng Bagyong Maymay kapag nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa kanya, 86 na barangay ang kanilang binabantayan kung saan mahigit 10 ang itinuturing na flood-prone areas. Kabilang sa mga ito ang barangay na malapit sa Agno River na posibleng bahain kapag nagpatuloy malalakas na pag-ulan. Inalala rin ni Pidlawan ang mga nagdaang bagyo noong nakaraang taon na nagdulot ng mataas na pagbaha sa ilang lugar kung saan umabot pa umano sa lampas tao ang tubig sa ilang komunidad. Tiniyak naman ng CDRRMO na nakahanda na ang kanilang mga kakailanganing gamit at ay ipag-unayan na sila sa ibang mga ahensya para sa agarang pagtugon sa mga insidente tulad ng pagbagsak ng mga punot at iba pang epekto ng masamang panahon. Sa huli, hinikayat ng opisina ang publiko na manatiling mapagmatsyag at laging maghanda sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency supplies at iba pang mahalagang gamit upang maging ligtas ang bawat pamilya sa panahon ng kalamidad. Tayo po'y nagkaroon po ng meeting kahapon na pre-disaster assessment management assessment po natin with Bureau of Fire, PNP, CHO, Engineering Office, DILG, and Agriculture and the SWD. Dahil itong bagyong Luis, ito ay hanggang bukas po yung ng ating bagyo. Huwag lang po sana umabot hanggang next week dahil po may parating uli na isang bagyo na pinapangalan po nila na dolphin po. Ito po ay tayo maghanda para pagdating ng bagyong sinasabi po nilang super typhoon or next week po yun. May 86 na barangay po tayong binabantayan. So, yung mga 10 lang po ang mga na babantayan po natin, yung mga yun po yung mga barangay na po yun ay yung mga nababaha. Kasi may tayo dun sa Agno River na sinasabi po nila. Pag tuloy-tuloy pang ulan, umaabot po hanggang lampas tao. Opo. Gaya po nung nakaraang taon, yung sunod-sunod na bagyo po, na gayang Krising, Dante at Emo, saka yung uwan na sinasabi ng pinaka mapagsik na super typhoon daw, yun po ay umabot na lang lampas tao. Meron po, may binabantayan din po tayo at nire-report po ng barangay, gaya ng Burgos Street, malapit sa Unitap. Konting ulan lang po doon, binabaha hanggang tuhod po. Yun lang po. Yung iba namang barangay, hanggang ankle lang po. Yung mga gamit po natin, nakaprepared na po. Tayo po kung halimbawa may natumbang mga kahoy at tinatawag po ng mga barangay with the help of the Engineering Office, Bureau of Fire at saka ang Simpelco din po. Sa mga ating kababayan ng San Carlos, lagi po tayong maghanda pag ganitong may kalamidad na dumarating. Kailangan natin mag-prepared ng mga gamit natin na kailangan sa ating mga bahay-bahay po. Para sa programang Bombohan at Ugto Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacomus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Bombo!